So hello guys, so ito po yung example ng ating illustration. So i-discuss ko lang po muna ng konti ang ating illustration. Considering po na nasa Northern Hemisphere tayo, so 0 degrees or equator, 10 degrees north and 20 degrees north po. Kung bawaga po ay nasa tropical area yung ating example. Okay, so meron po tayong red broken line. So itong diretso po is ayan po yung alternative path ng storm. So kapag may bagyo po, may possibility na dumiretso siya. Okay, meron naman din pong actually tinatawag na characteristic path. So usually pag nandiyan na yung bagyo, ang nangyayari sa kanya is umaakyat po siya, then nagko-curvature pa siya, northeasterly. Okay, so example lang natin yung mga bagyong pumupunta sa Pilipinas. May time na nakakalusot po sa Pilipinas, tumatawid po siya, then paglagpas niya po sa Pilipinas, nasa South China Sea na siya, doon po siya nag-uumpisang mag-recurvature, paakyat papunta po ng mga Hong Kong, China. Okay, may mga times naman din po na hindi pa lang dumarating sa Pilipinas, is nagre-recurvature na po siya papunta sa Japan. Okay, so ayan po yung ating alternative path ng storm, or tsaka yung characteristic path niya. Okay, so, tropical area po tayo. Pakita ko lang din po yung ating kodigo. May ginawa tayong kodigo dito, highlight natin siya. So ito yung original wind direction. Kunwari ito po, tao po to. Okay, so makita nyo may buhok po siya, may ilong, may sarat yung ilong, Pilipino po kasi yan. May mata, nga nakadilat nga po yung mata niya, nagulat po siguro sa hangin. May balikat din po. Okay, so pag facing niya po yung wind, then yung hangin po ng direction from right ahead niya po, pag facing niya yung wind, then nagpunta po sa kanyang starboard side or nagpunta sa kanyang right side yung hangin direction, nag-shift po siya, veering po yon pag clockwise yung direction. Mula naman po sa right side niya, nagpunta ng port side niya or left side niya, counterclockwise, so backing wind naman po yon. Okay, may kodigo po tayo dyan kasi ayun po yung ipapakita natin mamaya dito sa illustration, bakit nagkaroon ng backing wind tsaka bearing wind. Okay, kasi po kung susundan natin yung example sa NP100, ayan po yung sample nya, medyo mahirap pong intindihin bakit nagkaroon ng backing wind at saka bearing wind. So gumawa po tayo ng sample para medyo mas madali po siyang maintindihan. Okay, so Northern Hemisphere po tayo, iba po yung discussion natin sa Southern Hemisphere. Then ito po yung ating mapaminsalang low pressure. Kunwari ito po yung storm. Okay, so low pressure, so ganyan po ang ikot niya actually sa Northern Hemisphere, anti-clockwise. Okay, sabi nga po natin, ang alternative path ng bagyo is ganito po siya, ang alternative path niya. Okay, pero siyempre umiikot po yan habang umaano po, may storm po yan, umiikot po yan. Ayan po yung kanyang alternative path. Yung kanyang characteristic path naman po is pag ganito, yung umaakyat po siya, tapos bigla magre-recurvature. Okay, so ayan po yung medyo delikado dyan, kasi kapag yung wind force niya po dito is sabihin mo lang mga tabi mo lang 10 knots lang, 20 knots, pagdating po rito sa recurvature is almost nadodouble po yung lakas niya. Kaya pag nasa curvature po siya, doon po lumalakas yung bagyo, medyo lumalakas po siya doon. Okay po, so mamaya po ipapakita na natin yung bakit nagkaroon ng bearing at saka backing wind. Okay, so sige, mamaya na lang po.
So bakit po anti-clockwise ang ikot ng typhoon o storm sa Northern Hemisphere? Okay, so actually ang isang reason dyan is yung tinatawag pong Coriolis effect. Okay, so dahil po sa rotation ng Earth, ang rotation po kasi ng Earth is counterclockwise. So ito po yung, actually sa equator po almost wala pong effect ang Coriolis effect sa equator, pero oras na umakyat ka na po or bumaba, yun na po yung effect niya. Okay, so sa Northern Hemisphere po, ang effect po ng Coriolis effect is yung mga air po is mag-turn po siya ng anti-clockwise, dahil ang turn nga po ng Earth is papunta rito, ang rotation ng Earth is papunta rito, kumbaga pag ganun po yung ikot niya. Okay, counterclockwise. So yung ikot, nasasama po yung mga air sa kanya, napapaganon po yung ikot niya. So kapag may namumuo po dyan, nagiging ganyan po yung ikot ng storm. Okay, so ayun po yung sinasabing effect po ng Coriolis effect sa storm. Okay, ganun po yan sa Northern Hemisphere. Pag sa Southern Hemisphere naman po is baliktad naman po siya. Ayan po yung ano, gaganon lang natin siya. Magiging ano naman po siya, clockwise naman po siya. Diba po, dahil pag ganun po yung ikot niya, reference natin dito sa ano, yun po. Kumbaga parang gulong po siya na umiikot. Dahil pag ganun po yung ikot, yung ikot ng turn, rotation ng Earth. So pag ganun naman din po yung turn na ngayon. So Southern Hemisphere is, ang rotation niya po is clockwise. Okay, so dito po muna tayo sa Northern Hemisphere. Bali sa storm po, dapat po nating malaman, it is important to know na nahati po yan sa two parts. Okay, so ito po yung ating normal path. Alternative path po pala, ito naman po yung characteristic path ng storm. So kapag nagta-travel po dyan yung ating storm, so sa path po na yan is lagi pong maisipin natin mahati yan. Okay, so nahati po yan sa dalawang semicircle. Yung upper po is tinatawag na dangerous semicircle, yung lower part po is tinatawag na navigable semicircle. Okay, bakit po tinawag na dangerous semicircle yung sa taas? Kasi nandiyan po yung part na kung saan siya yung pwedeng mag-recurvature. Okay, so dyan po kasi siya umaangat, magre-recurvature sa side na yan. Kaya ayan po yung tinatawag na dangerous semicircle. Okay, sa baba naman po ang tawag dyan is navigable semicircle. Hindi ko na lang pong hinati rito dahil sa ano ko po is kailangan ko po itong paikutin mamaya para medyo okay yung sa illustration. Yun lang po, lagi lang po yung ating isipin na habang nandiyan po siya sa kanyang path is yung red line po na yan, mula po dyan is dangerous semicircle, pababa naman po is yung navigable semicircle. Okay po, paano po natin ma-identify kung nasa dangerous semicircle tayo sa Northern Hemisphere? Sabi nga po, kapag nasa dangerous semicircle tayo, kapag yung wind direction po is nagbago po ang wind direction, is bearing po. Ano nga po ulit yung bearing? Clockwise po yung pagbabago niya. Okay, mula po kunyari sa right ahead mo, napunta po yan sa right hand side mo, nag-shift po. So ayun po yung tinatawag na veering. So kapag veering po yung wind direction doon sa area mo, that means nasa loob ka po ng dangerous semicircle. Okay, so i-illustrate ko po sa inyo para medyo maintindihan po natin lalo dito kung bakit po nagkaroon ng veering wind. Okay, i-highlight ko po sa inyo yung direction. Para easiest po, itapat ko na lang kunyari yung heading natin sa ganyan direction. Okay, tingnan nyo po muna, nagta-travel na po yung ating storm. Okay, so wind direction po, ayan, makikita nyo yung unang wind direction is almost right ahead na siya. Okay, right ahead po siya.
habang nagta-travel po yung wind direction, kita nyo from right ahead, ngayon napunta na po sa starboard bow. Okay, mga 2 points, 3 points to starboard bow na po siya. Habang nagta-travel po ulit, ayan po, nakita nyo from starboard bow siguro mga nasa 3 points, 4 points na po siya ngayon sa starboard bow pa rin. Habang nagta-travel, naging abim na. Kanina po nagsimula po yung hangin dito. Habang nagta-travel po yung low pressure, nakita nyo wind direction nagbabago na po. Nagsimula po siya almost right ahead ng vessel, ngayon abim na po siya. So habang nagta-travel po siya, ayun, nakita nyo po, napunta na po ngayon sa starboard quarter niya. Okay, so habang nagta-travel pa rin po siya hanggang starboard quarter, dumating yung part na almost maging astern na po yung wind direction. Okay, so nakita nyo po yung change ng direction from almost right ahead niya po, nag-shift po ng stop papunta sa starboard side. So ayun po yung tinatawag na veering wind. Okay, ayun po yung veering wind. Ulitin po natin para makita nyo. Nagta-travel po yung storm. Ayan po yung unang direction. Habang nagta-travel yung storm, ayan na po, nakita nyo, nagbabago na po. Sundan nyo po yung arrow, wind direction po yan. Napunta na po dyan. Travel po. Ayan na po, naging almost mga 4 points na po siya. Travel ulit. Naging abim na yung hangin. Travel po ulit, naging almost starboard quarter na. Travel po ulit hanggang maging almost astern na po siya. Okay, so direction niya, nakita nyo naman po, mula po sa almost right ahead, turning to starboard, veering. Okay, so kapag veering po yung wind, ibig sabihin po niyan sa northern hemisphere is nandoon ka po sa loob na tinatawag na dangerous semicircle. Okay, ano po ulit yung dangerous semicircle? Ayan po yung storm. Yung kalahati po niyang nakikita nyo ngayon is ayan po yung dangerous semicircle. Mula po rito sa line na to, ayan po yung dangerous semicircle, yung taas na yan. Okay po, paano po natin ma-identify ngayon kung nasa navigable semicircle po tayo? Okay. Kapag nasa navigable semicircle po tayo, ang wind po doon is tinatawag na backing wind. Ano po ulit yung backing wind? Sa ating pong kodigo, backing wind po is yung direction is changing counterclockwise. So turning counterclockwise po siya. From right ahead, turning po siya to your left side. Okay? So from right ahead po, change po siya ng right ahead, turning counterclockwise direction. So ayun po yung tinatawag na backing wind. So kapag backing wind po yung na-experience nyo doon sa northern hemisphere, ibig sabihin po, nandoon po kayo sa navigable semicircle. Okay po? So para malaman nyo, makita po ulit natin kung ano po yung backing wind. So example po ulit natin dito sa ating illustration. So ayan po ulit yung storm. Ito po yung ating vessel. So nagta-travel po ulit yung ating storm. Okay, so makikita nyo po habang nagta-travel yung storm, yung wind direction po is almost right ahead na. Okay, so travel po ulit yung storm sa kanyang path. Makikita nyo po yung wind direction is almost port bow na, sa port bow na po yung wind direction nyo. Okay, so continuous travel lang po yung low pressure. So wind direction is almost 3 or 4 points na po from your port bow. Travel lang po siya ulit. Ayan po, makikita nyo, yung direction is almost abim na. Okay, and travel lang po siya hanggang mapunta na po sa port quarter nyo. Okay, pero yung umpisa niya po kanina, nagsimula yan po yan sa ano nyo, sa right ahead ninyo. Reference po ito your vessel, nagsimula po siya sa right ahead hanggang nag counterclockwise po yung turn niya hanggang napunta po rito sa port quarter. Kapag ganun po yung wind niya, change ng direction ng wind, nasa
navigable semicircle po kayo. Okay, so ulitin po natin yung illustration. Tumatakbo po yung low pressure from right ahead po. Ayan po, nag-right na sa right ahead po yung ano, tumatakbo po ulit. Naging almost port bow. Travel po ulit. Naging almost 3 or 4 points na po sa port bow nyo yung wind direction. Travel po ulit. Ayan po, almost abeam na po yung hangin. Travel po ulit. Ayan po, almost malapit na po sa port quarter. Travel lang po ulit. Ayan, almost port quarter na po yung wind direction nya. Okay, so makikita nyo yung change direction from right ahead. Nag-shift po siya na counterclockwise na punta po rito. Okay, so ayun po yung backing wind. From heading mo yung wind po, facing the wind, nag-turn po siya counterclockwise or turning to your left side. So ayun po yung backing wind. Okay, so pag backing wind po ulit, sa navigable semicircle po kayo. Okay, so yung navigable semicircle nga po ulit is mula po rito sa ating red line. Tanggalin nyo po itong sa taas. Ayan po yung navigable semicircle. Okay po. Paano nyo naman po ngayon malalaman kapag nandoon po kayo sa path ng storm? Okay, so malalaman nyo po pag nasa path po kayo ng storm kapag steady lang po yung wind direction, pero increasing po yung wind speed, tsaka tumataas po yung seas and swell. Okay, habang lumalapit po siyempre sa inyo yung storm, medyo lumalakas na po yan. Okay, so pag ganun po yung condition, ibig sabihin po nandoon po kayo sa right track o sa pathway mismo ng tropical storm. Okay, so ganito po yon. Example po natin, ayan po yung vessel yun, nandoon po sa trackway ng storm, nasa path nya. So tignan nyo po yung wind direction, o is almost hindi po siya nagbabago. Okay, ayan po yun, hindi po siya nagbabago ng direction, almost the same lang po yung wind direction nya. Okay, so pagdating nyo po syempre sa low pressure area, nasa I po kayo, is medyo magbabago po yung panahon dyan. Medyo maganda po yung panahon sa loob. Pero pagkakawala po ulit kayo sa I, is bigla po mag-shift ang direction 180 degrees. So kanina po kung galing po sa north yung hangin, ngayon naman po magagaling na po sa south. So magiging reverse po. So galing po sa south, makita nyo po yung direction. Ayan po, galing po sa, habang tumatakbo po siya. Okay, so malalaman nyo naman pong nadodoon na po kayo sa behind track o sa fast track ng low pressure kapag steady wind direction, tapos po yung seas and swell is dahan-dahan na pong bumababa kasama po yung wind speed. Okay, so dahan-dahan pong bumababa yung wind speed, then yung wind direction is steady lang. So ibig sabihin po no, nadodoon po kayo sa track, fast track ng ating low pressure. Okay po.